mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkain ng haram, mga kapatid, ang paghahanap buhay sa pamamagitan ng haram, tulad ng riba, 5-6, tulad ng mga interest na nakukuha natin na dapat ito ay bigyan natin ng pansin kasi kadami-daming mga business sa ngayon na karamihan ay hindi napapansin ay nakakagawa na pala tayo ng ibig sabihin ay riba o kaya ay ipinagbabawal. Ang pagkain ng ipinagbabawal, haram, ay ito ay kasawian sa sino mang tao na kumakain nito. Salot sa sino mang tao na kumakain nito. Kasi ito ay nagiging dahilan para tumigas ang puso ng tao at ito ay napapatay niya ang liwanag ng pananampalataya. Ang nur, liwanag ng pananampalataya ng sinumang tao na kumakain ito. Banggitin natin ang isang hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Tingnan ninyo mga kapatid. Maliwanag ang hadith na ito mga kapatid. Inna Allah tayyibun. Katotohanan na ang Allah ay dalisay. La yaqbalu illa tayyiba. At hindi niya tatanggapin maliban sa dalisay. Kailangan malinis ang tao. Malinis ang kanyang pananamit. Ang kanyang mga suot ay hindi galing sa haram. Malinis ang kanyang sarili dahil ang kanyang mga kinakain ay hindi nagmula sa haram. At ang kanyang mga iniinom ay hindi haram o hindi nagmula sa haram. La yaqbalu illa tayyiba. Hindi niya tinatanggap, maliban lang ang kanyang tinatanggap ay ang dalisay, ang malinis. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. At katotohanan ang Allah ay ipinag-utos niya sa mga nananampalataya ang anumang ipinag-utos niya sa mga sugo, sa kanyang mga sugo o kaya mga propeta. Binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, o kayong mga sugo, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, kumain kayo mula sa mga mabubuti, mga halal, mga ipinahihintulot sa Islam na kainin. Wa'malu salihah, at gumawa kayo ng kabutihan. Inni bima ta'maluna alim. Sabi ng Allah, katotohanan na ako ay alam ko kung ano man ang inyong mga ginagawa. Alam ko, sabi ng Allah, ang anumang mga ginagawa ninyo. Binanggit pa ng propeta ang isang talata sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O kayong mga nananampalataya. Kanina ang tinawag ng Allah sa talata na nabanggit natin ay ang mga sugo, ang mga propeta. Na pinagutusan sila na kumain sila ng mga halal, mga ipinahintulot at gumawa sila ng mga kabutihan. Ito naman ang tinawag ng Allah ang mga taong mga nananampalataya. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo sa mga ipinahihintulot sa Islam na kainin
mga halal, na aking ibinigay sa inyo bilang panustos. Mimma razaqnakum washkuru lillah. At kayo ay magpasalamat sa Allah in kuntum iyahu ta'budun. Kung inyong sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung inyo lamang sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat kayo sa Kanya. So maliwanag na inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ipinagutos ng Allah sa mga nananampalataya sa atin mga kapatid na mga Muslim na katulad din ng ipinagutos niya sa kanyang mga sugo. Tulad ng nabanggit natin na nabanggit sa banal na Quran na ang tinatawag na mga halal, mga ipinahihintulot na kainin o ipinahihintulot na inumin ay ipinagutos sa mga sugo at ipinagutos din sa mga nananampalataya. Ang mga tao, nakakalimutan nila kung ang pinanggalingan ng kanilang mga kayamanan, salapi, pagkain, ay galing sa halal. Hindi na nila pinapansin. Hindi na nila binibigyan ng panahon. Samantala, napakagaling naman na manghusga. Pag mayroong makita, sasabihin na yan ay haram. Yan ay ipinagbabawal. Samantala, yung kanyang sarili, yung pinagkikitaan niya, yung hanap buhay niya, hindi niya alam na yan pala ay galing sa haram o yan pala ay galing sa, ibig sabihin, ipinagbabawal. Naghulog ng bangko, pera sa bangko, kinuha niyang interes, hindi niya alam na yun pala ay bawal. Dapat ay itanong niya. Hindi agad-agad kumuha ng mga anumang mga tubo, mga interes. Nagpautang siya, hindi niya alam na dapat ay hindi niya tanggapin yung dagdag doon sa kanyang pinautang sa kapwa. Mga bagay na dapat ay bigyan natin ng pansin para hindi tayo makakain ng haram. Yung mga pera ng mga mahihirap, siya ang lumikom, siya ang kumuha, pero hindi niya binigay sa mga mahihirap. Hindi niya binigay sa mga tao. Hindi niya binigay sa mga tao. Yung mga project, hindi niya binigay. Siya man ang kumain. Tingnan ninyo mga kapatid, critical talaga ito. Si Umar bin al-Khattab, ruya anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, shariba labanan, fa'ajabahu. Si Umar bin al-Khattab, pinuno ng mga nananampalataya, isang kasaysayan na uminom siya ng gatas, ininom niyang gatas, nagustuhan niya, kasi pinainom siya ng gatas, nagustuhan niya yung gatas. Tinanong niya ang nagpainom sa kanya. Faqala lilladhi saqahu, min ayna laka hadha? Tinanong niya yung nagpainom sa kanya, saan mo ito nakuha? Saan ito nanggaling? Naubos na niya mga kapatid, nainom na niya. Saan mo ito nakuha? Saan ito nanggaling? Sabi ng lalaki na nagpainom sa kanya, marartu bi ibili sadaqah. Nadaanan ko, sabi niya, yung mga kamilyo na yung mga kamilyo na yun na kawanggawa, ibinibigay. Project yun para sa kawanggawa. Tingnan niyo mga kapatid. Nadaanan ko, nakita ko na maraming mga gatas. Fakad min albaniha. Kumuha ko, sabi niya sa mga gatas na yun. Tingnan niyo mga kapatid, ito ay kawanggawa, hindi para sa atin, para sa mga tao. Fakad min albaniha. Ano ang ginawa ni Umar bin al-Khattab? Fa'adkhala yadahu fi fammihi fastaqa. Tingnan niyo mga kapatid. Ayaw niyang malagyan ng kanyang tiyan, bituka, kanyang sarili ng harap. Ipinasok niya ang kanyang kamay hanggang sa napasukan na siya para may labas lang niya. Pera ng mga tao, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Umar bin Abdul Aziz, pinasok ni Umar ang kamay niya doon sa bungangan ng kanyang anak para may labas yung apple. Kasi para kanino yung apple? Kaya yung mga apple na yan ay para sa mga tao. Project yan sa mga tao, hindi sa iyo. Tingnan ninyo mga kapatid,
Critical masyado mga kapatid. Huwag natin lagyan ang ating mga sarili, ang ating tiyan, ang ating bituka ng haram. Hindi yung paghusga ang ginagamit natin. O ang kahiligan natin, manghusga ka sa kapwa. Yan ay haram, yan ay bawal, yan. Tingnan mo ang sarili mo. Ang mga kinikita mo ba ay galing sa halal? Hindi ba ito sumasablay? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sa isang talata mga kapatid. At kainin ninyo ang anumang ipinagkaloob sa inyo ng Allah na panustos. Mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Na halal, mga mabubuti, mga malilinis. At kayo ay magpasalamat. Washkuru ni'matallah. Magpasalamat kayo sa biyaya ng Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kung inyo lamang sinasamba siya. Kung inyong sinasamba lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Ali bin Abi Talib, karamallahu wajhahu, ay sinabi niya na ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Ang mundo, sabi niya, yung mga halal, yung mga pinahihintulot ay hisab. Kukwentahin. At ang mga ipinagbabawal ay kaparusahan. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng pagpapaliwanag ng ilan sa mga pantas, hisab ay ibig sabihin, pagdating sa araw ng paghukom ay yuhasabul insan min amwalihi, ay kukwentahin, bibilangin, tatanungin, yus'al, tatanungin ng mga tao sa kanyang mga kayamanan, saan niya nakuha. Pero ito ay halal, la yuwaqab. Dahil sa ito ay halal, galing sa halal, galing sa mabubuti, hindi galing sa masama, ibig sabihin, hindi siya parurusahan. Hindi katulad ng galing sa masama, ay parurusahan siya pagdating sa araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, paalaala natin sa lahat na sikapin natin na huwag malagyan ng haram ang ating mga tiyan, ang ating bituka. At ang ating mga damit dapat ay galing sa, ibig sabihin ay halal. Ang ating mga bahay, tirahan, sasakyan, dapat ay galing sa halal. Hindi galing sa haram. Hindi galing sa pandaraya. Hindi galing sa pangungurakot. Galing sa, ibig sabihin, halal na ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.